Mayo. Naman po ako ng Novena ng Flores de Mayo. Yung maglilipat ng mga santo at dadalhin sa ilang bayan. Kasama po ako na. At ang pagsunod ko po sa aking magulang ay pakitang tao lamang. So, isang trahedya, paano ko nakilala ang Panginoon isang trahedya na nangyari sa aming pamilya. Yung mga aksidente aking kapatid, natusok siya ng karit sa mata dahil sa pagkuha niya ng kumpay ng baka, yung pagkain ng baka. That time, ako po ay nasa tungitan. Nasa sugalan po ako ng panahon yun. At nagkaroon kami ng malaking utang. Isang pastor po ang nagpunta sa amin at nagbahagi ng tungkol kay Kristo. Doon po nakita ko ang aking pangangailangan sa tagapagligtas. At doon po ako nanampalataya na sa Panginoong Jesucristo ng ang aking mga kasalanan ay siya lamang ang pwedeng magbayad. Ang kanyang ginawa sa krus ay sapat at ganap para sa aking kapatawaran ng aking mga kasalanan. Pagkatapos po noon, unti-unti po nawala ang lahat ng aking bisyo. Hindi po biglaan, pero unti-unti. At doon ko talagang pinahalagahan ang aking mga magulang at pinagpakitaan ng pagmamahal. Yun po ang aking Okay, so kaya nga akong tanong, maalala mo kaya? Maalala mo pa kaya? Bakit po? Kasi hindi mo natin nai-share. Ano man ang talas ng gulo, at isang taon yung hindi gamitin, nakalawangin mo yan. Ganun din ako yung pagpapatuto sa Panginoon. Ito yung mga halimbawa na pwede mo nating tingnan. Halimbawa of before and after. Noon, nag-worry ako tungkol sa kamatayan. Maaaring itong yung sitwasyon. Ngayon, pataya ka na. Hindi ko ibig sabihin na patay ka na. Ngayon, meron ka ng peace. Lumatay ka na, ayun na. So kung hindi, yung mga tao na maaaring lumaki sa Christian family, noon, nagtatanim ako ng galit. Ngayon, marunong na ako magpatawad. Di ba? Ang hirap po ito. So noon, lagi nag-aaway kami mag-asawa. Ngayon, paminsan-minsan na lang. Di ba? Meron po changes. So, sabi nga rito, noon laging masungit ako. Ngayon, lumingiti na. So, noon, marami akong bisyo, ngunit ngayon, wala na. So, ito po yung mga halimbawa ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At kaya nga po, mahalaga na paiksi. You make sure you keep your testimony to 1 to 2 minutes lang. 2 minutes maximum. Nakamahaba na. Bawal ang mahabang kwento. Bawal ang mahabang kwento. Pakinggan niyo po ang patutuo ng ilang babae at lalaki. Sabi ng isang babae, nung maliit ako, inabuso ako ng isang kamag-anak ko. Tapos, nung naging dalaga ako, sumampalataya ako kay Jesus. Pero sa maraming taon, may puot sa puso ko sa nang-abuso sa akin. This year, patuloy nangusap si Lord sa akin. Ipinakita niya sa akin na pinatawad ako sa maraming kasalanan, dapat din ako magpatawad. Sa wakas, pinatawad ko na ang nag-abuso sa akin. Parang nabunutan ako ng malaking tinik sa puso ko. Ngayon, lalong masaya ako at sa lakas ni Lord, kaya kong mahalin ang nang-abuso sa akin. Pangalawa, sabi ng isang batang lalaki, nung bata pa ako, nanampalataya ako kay Jesus. Simula naging teenager ako, tinutokso ako sumilip sa mga bold sa internet. Yan ang isang kasalanang mahirap sa akin natanggalin. This year, ipinagtapat ko sa aking kapwa Kristiyano ang aking kasalanan. Idinalangin nila ako, simula sa araw na yon, hindi na ako tumingin sa bold. Malaya na ako, at lalong naging maganda ang aming buhay mag-asawa. Himala po ni Lord John. Other examples, how God has helped you overcome yung loneliness, yung kalungkutan, maaaring niyang bad temper, bitterness, fear, bad habit, lack of purpose. So, napakalaga po noon. Mga kapatid, ito po ang ating pagpapatuto, ito po ay bridge lamang. Ano po ibig sabihin ng bridge? The testimony is a bridge to lead into sharing the gospel. Ito po yung halimbawa, bago mo i-share yung Ephesians 2:8-9, pwede mong i-share yung iyong testimony. Ano ka nakakilala o paano ka nanampalataya sa Panginoon. So, ito po yung mga tips for effective testimony. Tips, una ay avoid the negative.
Don't say, simula nang ako'y maging Christian, marami na akong pagsubok. Simula nang ako'y maging Christian, nireject na ako ng aking mga kamag-anak. Marami din maikalit. Ito pa, malupit, simula nang ako'y maging Kristiyano, lalong nawalan ako ng pera. So avoid the negative, yung mga negatibong nangyayari sa ating buhay. Totoo naman po yun, di po ba? Pero ang maganda roon, na nawawalan ako ng pera, pero si Lord ay laging sapat sa akin. So positive pa rin po, avoid negative. Pangalawa, dapat po ay attractive. Includes things in your testimony that will cause the one you are sharing with to be encouraged to also become a Christian. So, attractive po dapat. At pangatlo, ay bagay po sa pre-believer. Pre-believer, ibig sabihin bagong maging Kristiyano. Avoid religious vocabulary that your non-Christian friends might have trouble understanding or that might push them away from you. Yung kung talk like they do would not like church people do. Halimbawa, tumanggap ako kay Jesus or nakilala ko si Lord. So hindi ko nila alam yan. Noong naging born again ako, kahit nga si Nicodemo, di ba, nahirapang papasok sa tiyan ng aking ina. So, nung tinawagan ako ni Lord, noong nagsimula ako sa GBCC, so hindi ko alam yan ng mga tao. To God be the glory, hallelujah, praise the Lord. Yun po yung mga bagay po na dapat iwasan, yung mga salita na dapat iwasan. So yun po ba yung mga nakasulat sa inyong testimony? Simula nang tumanggap ako sa Panginoon, nakakilala ko sa Panginoon. So pwede ho natin i-revise. So maganda ho natin i-revise yung ating ginawa. So dapat po malinaw ang batayan ng kaligtasan, mga kapatid. Para maging lalong effective ang isang testimony, dapat napakalinaw kung ano ang batayan ng kaligtasan. Ano ang batayan para maligtas ang isang tao? Kung atin ang titignan, dito sa mga talatang ito, Roma 5:1, Efeso 2:8-9, John 1:12, John 3:16, dito po sa Roma 5:1, ito sa pamagitan ng pananampalataya. Ephesians 2:8-9, pananampalataya. John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino man sumampalataya. Ibig sabihin po, ang batayan ng kaligtasan ng tao ay walang iba kundi pananampalataya na ang ginawa ni Jesus sa krus ay sapat at ganap para sa ating mga kapatawaran ng kasalanan. Sa pagtitiwala sa kamatayan ni Jesus. Ito po yung excellent testimony will include statements something like this. Nagtitiwala na ako sa kamatayan ni Jesus bilang kumpletong kabayaran sa aking mga kasalanan. Nakakatiyak na ako ay napatawad na. This is more understandable to pre-believers than terms like tumanggap ako kay Jesus or nakilala ko ang Diyos. Yung kung nagtiwala na ako ng kamatayan ni Jesus ay kumpletong kabayaran sa aking mga kasalanan. So, mga kapatid, mahalaga po na makita natin na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kailangan na natin i-revise. Tingnan niya ho natin ulit yung ating mga katuturo. Meron po ba tayong dapat i-revise? May dapat po ba tayong i-revise? Wala na ha? Okay na? Ngayon, meron po ba pwedeng isa na magpasa ng kanyang testimony sa harapan at orasan na natin ng 2 minutes? Sino gusto mag-volunteer? Yung po, bago niya makilala ang Panginoon, paano niya nakilala at pagkatapos niyang makilala ang Panginoon Jesus. Is there anyone who wants to volunteer?
sige po. Kasi meron po ako, magandang umaga mga kasi. Ang ano ka kung pangalawang meron lang akong gusto ko rin mapasya sa inyo. Tanong ko na rin po sa pastor. Kasi ako alin na taon gulang nagkasakit ako na hindi ko maramdaman. Nagpunta ako sa mga iba't-ibang doktor at sa mga yung albularyo. Ngayon po, dumating na po na malagutan ako ng hininga. Ayun, ang nangyari ko sa buhay ko, pagdating ko sa Kalawakan, nakarating ako sa Kalawakan, kaya ko sa po ang Panginoon, yung pa ang nagpapaba sa akin kasi sabi niya, hindi ka pa kailangan dito, bumalik ka sa lupa. Yun po ba ang Panginoon yung nakausap mo? Gusto ko po malaman kasi tagal ko na rin po itong gusto mo. Ngayon ko lang ito, kaya lang ko nagkaroon ng pagkakataon. Salamat po yun lang po. Okay po. So pag-usapan na natin mamaya after ng service. Ayos-ayos po yan. Ngayon po, sino po ang gustong salamat po, tatay? So atin akong sagutin na mamaya after po ng service. So meron po bang isa lang gustong basahin yung kanyang testimony na kung paano siya nakakilala sa Panginoon. Sige nga po kuya, pakibasa po ng inyong ginawa. Diyan lang sa inyo. Si Conrado Rituela, bago ko nakilala ang Panginoon, number 1 rin akong isang adik. Lahat ng bisyo na sa akin na. Ngayon, nung nakilala ko ng Panginoon, lahat ng bisyo at sa sugal, lahat ay naiwanan ko na mula nung nakilala ko yung Panginoon. Salamat sa Panginoon Salamat po. na nagmabago sa sarili ko. Amen. Meron pa po ba ang isa na gusto mag-testify na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay na bago niya nakilala, paano niya nakilala at pagkatapos niya makilala? Meron po ba malakas ang loob? Wala akong gusto malakas na loob. Babasahin lang po naman. Babasahin mo si Lula. Ako volunteer si Sheila. Wala akong malakas na loob. Babasahin mo si Lula. Setting. Wala nga ako sinulat. Maalaala mo kaya? Maalaala mo pa kaya? Hindi mo naalaala. Wala akong gusto mag... Okay, so kung ang atin ang gagawin ay itong mga atin ang pagpapatotoo ay kailangan na nating i-share doon sa atin ng mga contacts, doon sa ating mga isinulat ng pangalan. So, practice makes perfect. So, maganda ho na binabasa nyo. Masabi po ng John 3:16-18, kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ng mga ito. Hindi hatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya. So again, napakarami kong binabanggit ang pagsampalataya sa Panginoon upang isang tao ay so ano po ang ating action plan? Ibahagi ang inyong kwenta o kwento, may kwenta sa mga taong inyong pinagpapakitaan ng pray, care, and share. Kaya po bang gawin? Kaya po bang gawin, mga kapatid? Kaya sa biyaya ng ating Panginoon. So, and next week, meron ho tayo ulit reporting. Magre-report tayo kung na-share natin yung ating testimony
sa mga tao, sa ating mga contacts next week. Okay, so ngayon po umaga tayo po ay umawit sa Panginoon. Let us sing this song.